Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 1211 hanggang 1220. Kabanata 1211. Si Honor ay labis na nababahala sa mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala na maging ang kanyang lolo ay handang talikuran si Delon at ang pamilya Kevin para kay Charlie. Hindi naman siya ignorante. Batid niya na ang dahilan ng labis na pagpapahalaga ng Old Master kay Charlie ay may kinalaman sa mahiwagang rejuvenation pill. Sa madaling salita, isinantabi ng kanyang lolo ang olive branch na iniaalok ng pamilya Kevin. At piniling magpakumbaba para kay Charlie. Isang malinaw na senyales na ang tunay na halaga para sa matanda ay hindi na ang kayamanan o impluwensya, kundi ang humaba pa ang kanyang buhay. At kung hindi dahil dito, hinding-hindi babaliwalain ng Old Master ang alok ng pamilya Kevin. Ito ang nagpapabigat sa kalooban ni Honor. Una, sa pagtanggi ng Old Master sa pamilya Kevin, tuluyan na ring nawala ang pagkakataon ng Song family na umangat sa pamamagitan ng isang makapangyarihang alyansa. Pangalawa, kung si Charlie ay muling magbibigay ng rejuvenation pill, posibleng humaba pa lalo ang buhay ng matanda, marahil ng 10, 20, o 30 taon. At kung ganoon, kailan pa makakakuha ng kontrol sa pamilya ang kanyang ama? At higit sa lahat, kailan siya mismo magiging pinuno ng Song family? Hindi matanggap ni Honor ang ideyang ito. Hindi niya kayang maghintay ng 30 taon para sa isang posibilidad na baka lang maging tagapagmana siya. Halos 30 na siya, habang ang kanyang ama ay nasa kalagitnaang 50. Kung maghihintay siya ng 30 taon, aabutin siya ng 60 o 70, bago pa siya magkaroon ng tunay na kapangyarihan. Ito'y hindi matitiis ni Honor. Sa kanyang isip, tanging isang solusyon na malinaw, kailangan ng mawala ang Old Master, at dapat ay ngayon na. Sa kabilang banda, maging si Tianming, ang ama ni Honor, ay nalulungkot. Akala niya ay malapit na niyang makuha ang kontrol sa pamilya, lalo na't nakita niyang humina ang kalagayan ng kanyang ama noon. Sa isip niya, handa na siyang tumanggap ng pamana. Pero hindi niya inasahan ang isang bagay, ang pagdating ni Charlie, na dinala pa mismo ni Warnia. At mula roon, nagsimula ang lahat ng kaguluhan. Habang naguguluhan ang dalawa, tumayo si Mr. Song, puno ng dignidad at may ngiting bahagya. Saka nagsalita, "Mga mahal kong panauhin, ngayong araw ay isang napakahalagang araw para sa aking apo. Kaya naman nais kong magbigay ng isang munting anunsyo." Lahat ng mata ay napatingin sa kanya, puno ng pagtataka. Ano kaya ang ipapaabot ng Old Master? Muling nagsalita si Mr. Song, kasabay ng isang mahinhing buntong hininga. Si Warnia ay may masalimuot na buhay. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Ako at ang aking yumaong asawa, ang siyang nagpalaki at nag-aruga sa kanya. Nagkatinginan sina Honor at Tianming, pareho nilang hindi alam kung anong hakbang ang isusunod ng Old Master. Kabanata 1212. Ang sinabi ni Mr. Song ay tumama tulad ng isang bomba sa buong kwarto. Walang nakakaalam na si Warnia, ang papalit sa kanya bilang patriarch ng Song family. Nagpatuloy si Mr. Song. Si Warnia ay laging mapagmahal at maalaga sa pamilya, at labis akong natutuwa sa kanya. Kamakailan lang, ako'y nagkasakit ng malubha, at ipinahayag ng mga doktor na wala na akong masyadong araw na natitira. Noon, inanyayahan ni Warnia si Mr. Wade para sa akin. Si Mr. Wade ang nagpagaling sa akin at ibinalik ako mula sa pintuan ng kamatayan. Binigyan ako ni Mr. Wade ng isang revival pill, kaya't muli kong naranasan ang mga kabataan na parang 20 taon na ang nakalipas. Matapos niyang sabihin ito,
Tumigil saglit si Mr. Song, yumuko ng bahagya kay Charlie, at sinabi, "Nagpapasalamat ako kay Mr. Wade, at syempre ay nagpapasalamat din ako sa aking mabuting apo. Kaya't nais kong ipahayag ngayon sa kanyang kaarawan, na simula bukas, si Warnia ay opisyal na magiging patriarch ng pamilya Song, at simula bukas, ako'y opisyal na magreretiro." Ang mga salitang ito, ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa buong silid. Walang sino man ang nag-iisip, na bibigyan ni Old Master Song ng posisyon na patriarch, ang isang babae. Si Tianming at ang anak niyang si Honor, ay hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi nila inisip na si Warnia, ang magiging tagapagmana ng pamilya Song. Puno ng galit at pagkabigo ang kanilang puso. Si Warnia, sa kabilang banda, ay tulala. Hindi niya inaasahan na siya pala ang magiging patriarch ng pamilya Song. Dati, ang kanyang tanging layunin ay maglingkod ng mabuti sa pamilya, ngunit ngayon, naramdaman niyang sobrang saya at labis na kagalakan, nang malaman niyang siya na ang susunod na magiging pinuno ng pamilya. Siya ay isang masigasig na babae na may mataas na ambisyon, kaya't ang balita ng kanyang pag-aari ng pamilya Song, ay nagbigay sa kanya ng sobrang saya. Ngunit hindi nakapagpigil si Honor, tumayo siya at sinabing, "Lolo, paano mo ipagkatiwala ang posisyon ng patriarch kay Warnia? Isa siyang babae. Kapag ikinasal siya, at may asawa siyang mula sa labas, makikita mo, na mapupunta ang kayamanan ng pamilya Song sa kamay ng iba." Ang sagot ni Mr. Song ay malamig. Si Warnia ay may pangalang Song, at siya ay bahagi ng pamilya Song kahit kailan. At naniniwala ako na sa buong pamilya Song, walang makakatalo kay Warnia pagdating sa kakayahan. Ang kanyang pag-upo bilang patriarch ng pamilya, ay tamang-tama. Tumugon naman si Tianming nang walang emosyon. "Dad, hindi ko akalain na mangyayari ito. Pakiusap, mag-isip ka pa ng mabuti." Dahil dito, ang ibang mga anak ni Mr. Song ay tumayo rin at nagsabi, "Dad, mag-isip ka pa." Walang sino man sa kanila ang matanggap na ang pamilya Song, ay ipapamana kay Warnia. Subalit si Mr. Song ay nagsabi ng kalmado, "Ano ang mali? Ako ang nagtatag ng negosyo ng pamilya mula sa wala. Hindi ko ito minana mula sa ibang tao, kaya't may ganap akong karapatan sa pamilya Song. Ipinagkatiwala ko ito kay Warnia matapos ang masusing pag-iisip, dahil naniniwala ako na siya ang makakapagpadagdag at magpapatibay sa pamilya Song." Habang nagsasalita si Mr. Song, tinitingnan niya ang buong pamilya Song at nagsabi, "Ang bawat isa sa mga inapo ng pamilya Song, ay may karapatang makatanggap ng malaking bahagi mula sa pamilya. Kaya kahit na si Warnia ang magiging patriarch, ang mga anak at apo ng pamilya Song, ay walang dahilan para mag-alala. Huwag kalimutan, ang pinakamahalaga ay hindi kung sino ang magmamana ng posisyon ng patriarch, kundi kung sino ang makakapagpatibay sa pamilya Song, at magdadala ng mas malaking kita." Matapos niyang magsalita, nagpatuloy si Mr. Song. "Halimbawa, tingnan niyo ang mga kamag-anak ko, at ang kanilang pamilya. Tuwing taon, nakakakuha sila ng 10% na bahagi mula sa kita ng pamilya Song. Kung kumikita ang pamilya ng 5 bilyong yuan bawat taon, makakakuha sila ng 500 milyong yuan. Ngunit kung ang isang tao, ay magpapalago ng kita ng pamilya Song, hanggang sa 10 bilyon, makakakuha sila ng 1 bilyong yuan. Hindi ba't gusto nyo ng mas may kakayahang leader, upang magdala ng higit pang kita?" Kabanata 1213. Habang patuloy na nagsasalita si Ginoong Song, ang kanyang mga salita, ay parang isang puwersang nagbago ng buong atmosfera sa silid. Ang mga tutol sa pagmamana ni Warnia, sa pamumuno ng pamilya Song ay dahan-daang napahinto. Unti-unti nilang naunawaan na hindi na ito tungkol sa kasarian o tradisyon, kundi kung sino ang tunay na makakapagpaunlad sa pamilya. Bagamat magaling si Honor, malinaw sa lahat na si Warnia ang higit na may kakayahan. Napatunayan na niya ito sa iba't ibang aspeto ng negosyo. Ang negosyo ng pamilya Song ay yumabong sa kanyang mga kamay. Ang kanyang negosyo na mga gamit na antigo ay sumikat,
at ang kanyang kalakalan sa ibang bansa ay kapansin-pansin. Pati ang pamilya Li Ka-cheng mula sa Hong Kong ay nagnanais makipagtulungan sa kanya. Walang duda, si Warnia ay isa sa pinakamagaling na miyembro ng pamilya Song, higit pa sa kanyang mga tiyuhin. Wala nang makakapagtanggol na hindi siya ang tamang tao upang pamunuan ang pamilya. Nang maunawaan ito, ang ibang mga miyembro ng pamilya Song ay nagsimulang tanggapin ang desisyon. Ang ilan sa mga tiyuhin ni Warnia ay nagsabi, dahil ito ang desisyon ni Master Song, wala na kaming opinyon. Ang kanilang pagkumbinsi ay isang malupit na suntok kay Tianming at Honor, na unti-unting nakaramdam ng pagiging isolated at walang magawa. Si Tianming, na nahirapan pigilin ang galit, ay tumayo at malakas na nagsalita. Dad, ayon sa tradisyong Tsino, ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay laging ipinapasa mula lalaki patungong lalaki. Kung ibibigay mo ito kay Warnia, magiging katawa-tawa ka sa mata ng mga nasa mataas na lipunan. Tahimik at tila walang pakialam na sumagot si Ginoong Song. Ang mga bisita dito ay karamihan ay mga tao sa mataas na lipunan. Bakit hindi ko sila nakikitang pinagtatawanan ng aking desisyon? Si Tianming, na lalong naging depensibo, ay nagtangkang magpaliwanag. Kasi nga, mga bisita sila, hindi nila tatawanan ang desisyon ng host sa harap ng publiko. Ngunit si Ginoong Song, habang ngumingiti, ay nagbigay ng huling sagot, Tianming, naiintindihan ko ang iyong mga saloobin. Alam kong hindi ka kontento, ngunit naninindigan ako sa aking desisyon. Hindi mahalaga kung sino ang magiging patriarka, ang mahalaga ay kung sino ang makakapagpapaunlad sa pamilya Song. Hinugot niya ang pansin ng lahat at nagpatuloy. Si Warnia ay matagal nang kasali sa operasyon ng pamilya, at ang kanyang tagumpay ay kitang-kita. Halimbawa, kung hindi dahil kay Warnia, paano tayo makikipagtulungan sa Li Ka-cheng? Itinigil niya saglit at idinagdag, si Li Jia-cheng at ang kanyang mga anak, ay may mga yaman na umaabot sa hindi bababa sa 800 bilyon, pareho na ito sa pampubliko at lihim na ari-arian. Ang ating pakikipagtulungan sa kanila, ay magdadala ng malaking pag-unlad sa hinaharap, lahat ito ay dahil kay Warnia. At huwag kalimutan, dahil kay Warnia, nakilala natin si Mr. Wade, na ang impluensya at koneksyon ay tiyak na makikinabang tayo. Tinutok ni Ginoong Song ang kanyang mata kay Tianming at nagsabi ng seryoso. Sabihin mo sa akin, bakit hindi maaaring maging patriarka si Warnia? Si Tianming, na wala nang maipaliwanag, ay tumahimik. Alam niyang mas magaling si Warnia sa lahat ng aspeto kaysa sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit kahit ganoon, hindi niya kayang tanggapin ang ideya, na si Warnia ang magiging pinuno ng pamilya Song. Sa kanyang isipan, siya'y nagalit na nagmura, ikaw Warnia, isang babae lang. Akala mo ba'y isang negosyanteng babae ka? Kung gusto mong maging isang malakas na babae, lumabas ka ng pamilya Song at magtayo ka ng sarili mong imperyo, huwag mong hadlangan ang landas ko sa pamilya Song. Kabanata 1214. Nang maisip ni Tianming ang lahat ng ito, kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at ang galit at puot ay sumiklab sa kanyang puso. Parang napansin ni Ginoong Song ang hindi pagkakasunduan sa puso ng kanyang panganay na anak, kaya tumingin siya kay Charlie at nagsalita ng magalang, Mr. Wade, may isa akong hiling na sana'y magbigay pansin ka at papayag ka. Ngumiti si Charlie at sumagot, Mr. Song, sabihin mo lang. Sumagot si Ginoong Song, nais ko sanang ikaw ang maging pangalawang tagapagmana ng posisyon ng patriarka ng pamilya Song. Kung sakaling may masamang mangyari kay Warnia sa hinaharap, o kung hindi siya magkaanak, ikaw ang magiging pinuno ng pamilya Song. Kung papayag ka, maaari ko nang ipangako ang 30% ng kita ng pamilya Song, ay mapapasayo, at magiging epektibo ito magpakailanman. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Ginoong Song, ay dahil nag-aalala siya na maaaring hindi maganda ang mangyari kay Warnia, dahil sa pamilya ng kanyang panganay. Ngunit ayaw niyang isakripisyo ang kanyang plano dahil dito. Alam ni Ginoong Song, na ang pangunahing layunin ng pamilya Song,
ay mapanatag si Warnia bilang pinuno ng pamilya. Kung si Charlie ay maging asawa ni Warnia at sumanib sa pamilya Song, magiging perpekto ito. Hindi man magpakasal si Charlie, basta't magkaroon sila ng anak, magiging dugo ng pamilya Song ang bata. Hindi na mahalaga kung anong apelyido ang gagamitin niya. Mas mahalaga pa, kung si Charlie ay maging kanyang manugang, magbibigay ito ng malaking benepisyo sa kanya sa hinaharap. Sa ngayon, hindi na siya masyadong nagmamadali sa usapin ng pera. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang kanyang kalusugan at haba ng buhay. Kaya't ang pagpapasa ng posisyon ng patriarka kay Warnia ay isa lamang bahagi ng kanyang plano. Ang nais ni Ginoong Song ay maging asawa ni Charlie si Warnia. Hindi alam ni Charlie na sa puso ni Ginoong Song, mayroon pa siyang balak na gawing manugang siya. Sa halip, iniisip ni Charlie na nag-aalala lamang si Ginoong Song na baka mawala ng proteksyon si Warnia sa hinaharap, kaya nais niyang magsanib puwersa sa kanya, at tiyakin ang kaligtasan ni Warnia. Sa lahat ng ito, kung ikaw ang pangalawang tagapagmana ng pamilya Song, magiging mahirap para sa iba na gawing masama si Warnia, dahil kahit pa siya'y mapahamak, mayroon pa rin siyang proteksyon. Kahit na ang alok na 30% ng kita ng pamilya Song ay isang napakalaking halaga, hindi na yun mahalaga kay Charlie. Hindi siya kulang sa pera, at hindi siya interesado sa yaman. Ang pinahahalagahan ni Charlie ay ang kaligtasan at hinaharap ni Warnia. Sa kanyang puso, ang posisyon ni Warnia ay kasing halaga ng kay Claire, ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung bakit, pero naniniwala siyang si Warnia ay isang napakagandang babae. Hindi lamang sila magkasundo, kundi ang kanyang karakter at ugali ay kaakit-akit. Hindi ito labis na masasabing siya ay isang matalik na kaibigan. Habang sila ay nag-iinuman, nalaman niya mula kay Warnia na alam niya ang mga kahirapan sa kanyang buhay. Isang babae mula sa mayamang pamilya, ngunit wala siyang kapangyarihan sa kanyang sariling magiging pag-aasawa. Kaya't nais niyang makita si Warnia bilang pinuno ng pamilya Song, upang sa ganoong paraan, hindi na siya mapipilitang gumawa ng mga bagay na hindi niya nais sa hinaharap. Seryoso na sinabi ni Charlie, Mr. Song, huwag mag-alala, sisiguraduhin ko ang kaligtasan ni Warnia mula ngayon. Kabanata 1215. Sa puntong ito, itinuturing ni Charlie si Warnia bilang isang mabuting kaibigan, at likas na nais niyang protektahan ang kaligtasan nito. Samantala, sina Tianming at Honor, ay may masamang balak na nag-uugat sa kanilang mga puso. Matagal nang nagnanais ang mag-ama, na makuha ang posisyon ng patriarka, at hindi nila matanggap na si Warnia, ang napili para sa posisyon nito. Alam nila na kung nais nilang maagaw muli ang posisyon ng tagapagmana, magsisimula sila ng matinding laban. Kaya't kung hindi kikilos, magiging maayos na lang ito. Ngunit kung kikilos sila, kailangan nilang tiyakin na sila ang magwawagi. Walang duda na ang pinakamaligaya, at pinakanagulat na tao sa buong pagdiriwang na iyon ay si Warnia. Sa oras na iyon, ang pasasalamat at pagmamahal na nararamdaman niya para kay Charlie, ay umabot sa pinakamataas na antas. Paano ba naman, bilang isang matalinong babae, hindi niya ba alam na ang layunin ni Charlie, sa pagbibigay sa kanya ng rejuvenation pill? Ay upang tulungan siya? Sino ang makikinabang sa rejuvenation pill? Siyempre, ito'y ang matandang Song, at siya lamang. Si Warnia ay 26 na taong gulang pa lamang, at hindi niya kailangan ng ganitong uri ng gamot para sa kanyang sarili. Ang tanging layunin nito ay upang ipagkaloob sa kanyang lolo bilang isang regalo. Napansin ni Ginoong Song na si Charlie ay madaling nagbigay sa kanya ng rejuvenation pill, at doon na niya napagdesisyonan na ipasa ang posisyon ng patriarka kay Warnia. Kaya sa bagay na ito, hindi matatawaran ang malaking tulong ni Charlie. Ngayon, si Warnia ay naging patriarka ng pamilya Song, kaya't ang kaarawan ay naging mas magarbo pa. Sa pagtatapos ng salo-salo, inihanda ng mga katulong ng pamilya Song, ang isang napakalaking birthday cake. Ang cake ay mayroong 26 na kandila.
Nang pawiin ang mga ilaw, si Warnia ay tumayo ng mag-isa sa harap ng cake, at ang naglalagas na liwanag ng mga kandila, ay nagbigay liwanag sa kanyang magandang mukha at nakasisilaw na itsura. Nilagay ni Warnia ang kanyang mga kamay sa dibdib, pumikit, at tahimik na nagdasal, humiling ng kanyang kahilingan. Pagkatapos nito, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Charlie nang may pusong pagnanasa. Sa sandaling yun, naramdaman niyang si Charlie ang araw at buwan sa kanyang puso. Hindi naman napansin ni Charlie ang tingin ni Warnia. Nang magdilim ang mga ilaw, siya ay tumingin kay Tianming at Honor, gamit ang kanyang pambihirang paningin. Nang magdilim ang mga ilaw, nakita niya ang mag-ama, na noon ay nagpipigil ng kanilang emosyon, ay nagsisimula ng magtago ng kanilang galit kay Warnia sa harap ng lahat. Ngunit sa sandaling yun, nagbago ang kanilang mga ekspresyon at naging malamig. Napakahirap para kay Tianming at Honor na pigilan ang kanilang galit kay Warnia sa harap ng lahat ng tao. Kaya't nang magdilim ang mga ilaw, hindi nila napigilan ang kanilang tunay na reaksyon at nawala ang kanilang maskara. Matapos magbukas muli ang mga ilaw, sumunod ang malakas na palakpakan mula sa mga bisita. Si Warnia ay naghiwa ng birthday cake at personal na iniserve ito sa dalawang tao, ang kanyang lolo at kay Charlie. Matapos nilang kumain ng cake, natapos na ang salo-salo. Maaaring ituring ang kaarawang ito bilang isang masayang pagkakataon para sa lahat. Ang iba pang mga miyembro ng pamilya Song ay wala ng komento sa pagpapasa ng posisyon ng patriarka kay Warnia. Ngunit si Tianming at Honor ay may kabigatan pa rin sa kanilang puso. Si Paul, na nakaupo sa kabilang mesa, nang makita niyang tapos na ang pagdiriwang. Lumapit kay Charlie at magalang na nagsabi, "Mr. Wade, ipapaalam ko na ako ang maghahatid sa inyo pauwi." Kabanata 1216. Si Charlie ay halos magbigay ng sagot nang biglang lumapit si Warnia. May bahagyang pamumula sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang tinig ay malumanay at puno ng malasakit. "Paul, huwag mo nang alalahanin ang paghatid kay Mr. Wade, ako na ang maghahatid sa kanya." Si Paul, na matalino at may malasakit sa mga nangyayari sa paligid, agad na napansin ang pag-iwas ni Warnia sa kanya, at ang mga mata ni Warnia ay may bahid ng masusing pagtingin kay Charlie. Ang galak at malasakit sa mga mata ni Warnia ay nagsabi ng higit pa kaysa sa anumang salita. Isang senyales ito na may malalim na paghanga siya kay Charlie, at may nararamdaman pa siyang higit sa pagkakaibigan. Nagpapakita ng karangalan sa bawat kilos si Paul. Habang iniisip ang pag-uugali ng mga tao sa paligid, binitiwan niya ang mga salitang may kababaang loob. "Naalala ko lang, may kailangan pa akong gawin. Hindi ako makakasama kay Mr. Wade, kaya't Miss Warnia, mangyaring ikaw na ang maghatid kay Mr. Wade." Sumang-ayon si Warnia, at sa isang ngiti, sinabi niya, "Sige, magpahinga na kayo, ako na ang mag-aalaga kay Mr. Wade." Si Charlie ay ngumiti, ngunit may bahagyang kabuntot na kabigatan sa kanyang tinig. "Hiniling ng lolo mo na alagaan kita, pero mukhang ikaw na ang mag-aalaga sa akin ngayon." Si Warnia, na may bahagyang pagsingkit ng mata at mas mataas na tono ng tinig, ay nagsabi ng may tamis, "Bihira lang akong makakapag-alaga kay Mr. Wade, kaya't huwag niyo akong tatanggihan." Si Charlie ay tumango, ngunit may pag-alalang nakatago sa kanyang mata. "Kung ganun, Miss Warnia, mukhang maglalakbay ka pa para sa akin." Habang ang dalawang ito ay nag-uusap, si Tylee ay lumapit kay Charlie, yumuko ng may paggalang at nagsabi, "Mr. Wade, matagal ko nang pinapangarap ang rejuvenation pill, kaya't maraming salamat sa pagkakataon ngayong araw." Si Charlie, na may pagkakaalam sa halaga ng bawat desisyon, ay ngumiti at nagsabi, "Wala anuman, Mr. Lee. Nanalo kayo sa bidding para sa rejuvenation pill, kaya't hindi niyo ako kailangan pasalamatan." Si Tylee, na may mataas na IQ, ay patuloy na nagpasalamat, "Mr. Wade, kung bibigyan ako ng pagkakataon, pumunta tayo sa Haicheng sa isang salo-salo. Nais ko kayong ma-entertain sa susunod na pagkakataon."
Si Charlie, na may pagpapahalaga sa mga tao sa kanyang paligid, ay tumango at nagsabi, "Kapag nagkaroon ng pagkakataon, pupunta ako." Habang nag-uusap sila, si Charlie ay nagtanong kay Tylee, "By the way, Mr. Tylee, ang kaibigan kong si Jiao Hao, siya po ba ang assistant ninyo ngayon? Nasa lugar po ba siya ngayon?" Nang marinig ni Charlie ang tungkol kay Jiao Hao, agad siyang nagtanong, "Nasaan si Jiao Hao?" Si Tylee, na may ngiti sa labi, ay sumagot, "Inihanda po ng pamilya Song ang isang maliit na salo-salo para sa mga driver. Nasa side hall siya at dapat ay naghihintay na sa akin sa kotse." Si Charlie, na may kabaitan at malasakit sa kanyang mga kaibigan, ay tumango at nagsabi, "Sige, samahan mo ako." Nais ko ring batiin si Jiao Hao. Kabanata 1217. Punong-puno ng kagalakan si Jiao Hao habang papalapit kay Charlie, tila sabik siyang magsalita. Ngunit agad niyang naalala ang kanyang bagong papel bilang driver ni Tylee. Dahil dito, pinilit niyang itago ang kanyang tuwa at buong paggalang na binati si Tylee. "Mr. Lee," mahina hong bati ni Jiao Hao, sabay bahagyang yuko. Ngumiti si Tylee at magiliw na tinapik sa balikat si Jiao Hao. "Jiao Hao, hindi mo kailangang maging sobrang formal sa harap ko. Ikaw ay kapatid ni Mr. Wade. Kaya't itinuturing din kitang kapatid. Kahit pa ako'y mas matanda sa iyo, pareho tayong may pagkakataong baguhin ang ating kapalaran sa bagong taon." Nangingilid ang luha sa mata ni Jiao Hao, sa labis na pagpapahalaga at kababaang loob na kanyang natanggap. Tahimik siyang tumango bilang tanda ng pasasalamat. Makalipas ang ilang saglit, ngumiti si Charlie at nagtanong, "Kumusta ka na, Jiao Hao? Nakakasanayan mo na ba ang bagong mong trabaho?" Buong pusong sumagot si Jiao Hao, puno ng pasasalamat. "Charlie, kaibigan kong mahal, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon. Isa kang biyaya sa buhay ko." Ngumiti si Charlie at sumagot ng may lalim, "Lahat tayo ay may makikilalang tao, na magbibigay liwanag sa ating buhay. Sa tingin mo, ako ang tumulong sa iyo, pero ang totoo, si Tita Lena ang tunay na nagligtas sa atin. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Lahat ng ito ay maaaring bunga ng kabutihang ginawa natin sa mga nakaraang buhay. Maaaring mas marami kang kabutihang ginawa noon kaysa sa akin, kaya't binigyan ka ng pagkakataong ito. Huwag mong kalilimutan, nasa loob mo ang dahilan kung bakit ka pinagpala." Ang biglaang lalim ng sinabi ni Charlie ay nagbigay katahimikan sa paligid. Ang lahat ay tila napatigil, nilalasap ang kahulugan ng kanyang mga salita. Tahimik na pinagmamasdan ni Warnia si Charlie, habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng paghanga. Napaisip siya, baka nga nakagawa ako ng mabuti sa nakaraang buhay, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong makilala si Mr. Wade. Ngunit sa parehong sandali, may kirot sa kanyang damdamin. Kung ganoon, baka si Claire, ang kanyang asawa, ay nagligtas ng buong universo sa nakaraang buhay. Samantala, si Jiao Hao ay tahimik na nagmuni-muni. Sa kabila ng lahat ng kabutihang natanggap niya, hindi niya naramdaman ang utang na loob, kundi isang malalim na pag-unawa na ang lahat ay bahagi ng mas malaking tadhana. Alam niyang mapalad siya, at higit sa lahat, pinagbubuti niya ang kanyang sarili bilang pasasalamat. Maya-maya, tumingin si Charlie sa kanyang relo at nagsabi, "Kaibigan, kailangan ni President Tylee na umalis ngayong gabi. Ikaw na muna ang maghatid sa kanya. Sa susunod, magkita tayong muli. Kung hindi man ako makabalik sa Haicheng, sana'y makapunta ka sa Ores Hill." Biglang sumabat si Tylee, "Mr. Wade, wala naman akong ibang gagawin ngayong gabi. Maaari kayong magpatuloy sa pag-uusap. Huwag niyo akong alalahanin." Ngunit naging seryoso ang tono ni Charlie. "Nakalimutan mo na ba ang rejuvenation pill na binili mo? Umalis ka na, maligo, at inumin mo yon bago matulog. Paggising mo bukas, mararamdaman mong parang muli kang isinilang." Sa isang iglap, bumalik ang sigla kay Tylee. Matagal na niyang pinipigilan ang pag-inom ng rejuvenation pill, hinihintay ang tamang pagkakataon.
Ngayon, ito na ang sandaling iyon. Lumapit siya kay Charlie, yumuko ng may paggalang, at nagsabing, Mr. Wade, taos puso ang aking pasasalamat. Uuwi na ako ngayon. Tumango si Charlie, niyakap ng magaan si Jiao Hao, at pinanood ang dalawa habang papalayo sakay ng sasakyan. Kabanata 1218. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lungsod, dahan-daang minamaneho ni Warnia ang kanyang pulang Bentley. Sa tabi niya, tahimik lang si Charlie. Banayad ang ugong ng makina, ngunit sa dibdib ni Warnia, malakas ang tibok ng kanyang puso, higit pa sa ingay ng daan. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kaba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa damdaming unti-unting sumisibol matapos ang mga pangyayari sa salo-salo. Nagpasya siyang basagin ang katahimikan. Mr. Wade, aniya, pilit pinapawi ang nerbiyos sa kanyang tinig, maraming salamat po sa lahat, lalo na sa rejuvenation pill. Hindi ko inakalang bibigyan niyo ako ng ganoong mamahaling bagay. Ngumiti si Charlie, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may lalim. Ibinigay ko iyon hindi para sa iyo mismo, kundi para gamitin mong regalo sa iyong lolo. Sa ganitong paraan, mas mapapahalagahan niya ang iyong kabutihan at pagmamalasakit. Sa mata ng isang matanda, higit pa sa ginto ang katapatan. Tahimik na tumango si Warnia. Ngunit sa puso niya, alam niyang higit pa roon ang ginawa ni Charlie. Mr. Wade, sa daming beses niyong naipakita ang malasakit ninyo sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang mga yon. Kung may kailangan po kayong hilingin mula sa akin, anumang oras, huwag kayong mag-atubiling sabihin. Ipinapangako ko, ngunit bahagyang umiling si Charlie, ang kanyang tinig ay puno ng kababaang loob. Ang tanging hiling ko lang ay alagaan mo ang sarili mo. Yan lang ang sapat na gantimpala para sa akin. Muling binalot ng katahimikan ang sasakyan. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang komportable, parang paglalakbay na walang presyon, basta magkasama. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita si Charlie. Ngayon, may seryosong tono na sa kanyang boses. Hindi ko inasahan na ganoon kabilis ang naging desisyon ni Elder Song. Sa mismong araw ng iyong kaarawan, ipinasa niya agad sa iyo ang pamumuno ng pamilya. Matinding dagok ito sa iyong tiyo at pinsan. Dapat kang maging maingat, hindi lahat ay matutuwang ikaw ang napili. Napalunok si Warnia, alam niyang totoo ang mga salita ni Charlie. Oh, Mr. Wade, naiintindihan ko, magiging maingat po ako. Huminga ng malalim si Charlie. Ang rejuvenation pill, ang naging dahilan ng mabilis na desisyong yon, pero hindi yun sapat para tiyakin ang iyong kaligtasan. Sa mundong ito, kung sino ang nasa itaas, siya rin ang puntirya ng panganib. Napangiti si Warnia, kahit bahagyang nag-aalala. Salamat sa pag-aalala, pero hindi ko po nakakalimutan. May iniwan po kayong gamot sa akin, para sa oras ng matinding pangangailangan. Napakunot noo si Charlie, saan mo ba ito itinatago? Napalunok muli si Warnia, at bahagyang namula. Malapit lang po sa akin. Hindi ko na po ito iniwan kung saan-saan. Sobrang halaga kasi, hindi yun simpleng sagot. Para kay Warnia, ang gamot na iyon ay hindi lamang pananggalang. Isa rin itong paalala, na may tao na handang magbuwis ng lahat, para sa kanyang kaligtasan. Hindi man napansin ni Charlie ang kahihiyan sa kanyang tinig. Ramdam niyang totoo ang kanyang sinasabi. Kaya't nagpatuloy siya, tila sinusubukang ilihis ang usapan ngunit may layuning personal. By the way, Anya, maaari mo ba akong tulungang maghanap ng magandang piraso ng puting jade mula sa Jikingtang? Nagulat si Warnia, puting jade. Anong klase? Yung pinakapuro at walang bahid. Balak kong gumawa ng talisman para sa iyo. Isang bagay na magsisilbing gabay at proteksyon habang suot mo ito. Hindi na niya napigil ang ngumiti. Minsan pa, si Charlie na tila palaging tahimik, ay nagpapakita ng malasakit na hindi masusukat ng materyal na bagay. Tumango siya ng may lambing sa tinig. Maghahanap ako Mr. Wade, pangako. Kabanata 1219. Labis ang tuwa ni Warnia nang marinig na gagawa si Charlie
ng isang talisman para sa kanya. Hindi niya alam kung anong uri ito ng anting-anting, o kung anong kapangyarihan ang taglay nito, ngunit sapat na ang katotohanang si Charlie mismo, ang maglalaan ng oras at puso para likhain ito. Para kay Warnia, iyon ay higit pa sa anumang materyal na bagay. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata habang tinitingnan si Charlie, saka siya nagsalita ng may taos-pusong pasasalamat. Mr. Wade, napakabuti niyo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Sa kanyang isip, lihim niyang iniukit ang damdamin. Kung maaari lang, nais ko sanang manatili sa tabi ni Mr. Wade habang buhay. Nais ko siyang paglingkuran at alagaan, bilang pagpapakita ng pasasalamat ko sa kabutihan niya. Ngunit alam niyang hindi iyon madaling sabihin, lalo na para sa isang babaeng tulad niya, isang mataas ang pinanggalingan at may imaheng kailangang ingatan. Sa kabila nito, si Charlie ay nanatiling kalmado. Para sa kanya, hindi na kailangan ng malaking seremonya, para sa pagpapakita ng malasakit. Ang tunay na halaga ng ugnayan, ay hindi nasusukat sa salita kundi sa gawa. Bagamat hindi niya sinasabi, ramdam ni Charlie ang isang kakaibang koneksyon kay Warnia, isang koneksyon na higit pa sa pagkakaibigan. Hinahangaan niya si Warnia, ang kanyang dignidad, ang tapang sa likod ng kanyang katahimikan, at ang pagiging totoo sa kabila ng lahat ng karangyaang kanyang kinagisnan. Sa maraming paraan, nakita niya ang sarili sa kanya. Pareho silang pinagpala ng magandang buhay, ngunit parehong dumaan sa maagang kawalan ng magulang. Ang pinagkaiba lamang, hindi niya kayang iwan ang kanyang pinagmulan. Samantalang si Warnia, sa kabila ng pangakong kalayaan, pinili pa ring manatili para sa kanyang pamilya. Habang binabagtas nila ang kalsada, sinadya ni Warnia na hindi magmadali sa pagmamaneho. Gusto niyang pahabain ang oras na magkasama sila. Nang makarating sila sa tulay ng ilog Yangtze, lumingon siya kay Charlie at may pag-asang tanong. Mr. Wade, kung hindi po kayo nagmamadali, maaari ba tayong maglakad sa tabing ilog? Ngumiti si Charlie at sumagot, "Siyempre, walang problema." Napangiti si Warnia ng taimtim, isang ngiting puno ng saya at pag-asa. May alam akong lugar na tahimik, hindi masyadong dinarayo. Magandang maglakad doon, habang nilalasap ang malamig na simoy ng hangin. Pagdating sa isang maliit na eskinita malapit sa ilog, ipinarada niya ang kotse at tumingin kay Charlie. "Dito na tayo. May daan pababa papunta sa dalampasigan." Tahimik na sumama si Charlie. Hindi niya alintana ang lamig. Ang gabing iyon ay tila may sariling init, isang init na hindi nagmumula sa panahon, kundi sa presensya ng isa't isa. Suot ni Warnia ang kanyang fur coat at eleganteng evening dress, mula sa ginanap na kaarawan. Hawak niya ang kanyang red Hermes handbag. Habang naglalakad sila sa baybayin, ang malamig na hangin ay sumasabay sa galaw ng kanyang mahabang buhok. Naanimoy sayaw ng hangin at alaala. Ang ilang hibla ng buhok niya ay marahang dumampi sa kanyang pisngi, parang larawang isinulat ng gabi. Tahimik ang paligid, walang tao, walang sasakyan. Tanging huni ng hangin at alon ang maririnig. Huminga si Warnia ng malalim, saka ngumiti. "Noong bata pa ako, dito ako madalas magpunta. Pero habang tumatanda, mas dumami ang responsibilidad. Nakalimutan ko na, kung gaano ito kasimple at kaganda." Tumingin siya kay Charlie, may pagkalma at lamang sa boses. "Mr. Wade, maglakad pa tayo. Bihira ang gabing ganito, tahimik, at may kahulugan." Kabanata 1220. Tumugon si Charlie na may pag-aalala sa boses, "Sige, pero medyo matarik ang hagdang ito. Mag-ingat ka habang bumababa." Bahagyang namula si Warnia, nahihiyang iniabot ang kanyang malambot na kamay kay Charlie. Mahinang sabi niya, "Mr. Wade, maaari mo ba akong tulungan? Baka kasi madulas ako." Ang totoo, hindi siya natatakot matamba. Sanay siya sa mga hakbanging mas matarik pa rito. Ngunit ang pagkakataon, na mahawakan ang kamay ni Charlie, na madama ang kanyang presensya ng mas malapit, ay isang sandaling hindi niya kayang palampasin. Napansin ni Charlie ang panganib ng hagdang bato,
Mahabang baitang nabasa at madulas sa hamog ng gabi. Hindi na siya nagdalawang isip. Hinawakan niya ang kamay ni Warnia, mainit, malambot, at may kaunting panginginig, at marahang inalalayan siya pababa. Tahimik silang bumaba, wala nang salita, tanging ingay ng mga yapak sa bato at ang mahinang ihip ng hangin ang naririnig. Ngunit sa pagitan ng katahimikan, may damdaming hindi binibigkas. Sa paghawak ni Charlie sa kanyang kamay, nakaramdam si Warnia ng kakaibang kapanatagan, na para bang kahit bumaligtad ang mundo, buo siya habang nariyan si Charlie. Pagkarating sa dalampasigan, marahang binitawan ni Charlie ang kanyang kamay. Humarap siya sa malamig na hangin ng ilog at ngumiti. Maganda nga rito, sabi niya, habang pinagmamasdan ang kumikislap na liwanag ng lungsod sa kabila ng tubig. Bahagyang ngumiti si Warnia, habang hinahawi ang ilang hibla ng kanyang buhok, na hinipan ng malamig na hangin. Ang mga mata niya ay tila lumulutang sa alaalang malayo, at sa tinig na halos isang bulong, sinabi niya. Noong bata ako, ito talaga ang paborito kong lugar. Lagi akong dinadala rito ng nanay ko. Lalo na tuwing abala si Papa sa trabaho. Napansin niya ang bahid ng lungkot sa kanyang boses, kaya't agad niyang idinugtong. Pinapark ng nanay ko ang sasakyan, sa lugar kung saan tayo ng park kanina. Saka kami bababa sa parehong hagdang ito. Hawak niya ang kamay ko, gaya ng ginawa mo kanina. Napatingin si Charlie sa kanya, tahimik na nakikinig. Ang alaala ni Warnia ay tila bumabalik, na parang isang lumang pelikula sa kanyang isip. Maya-maya, tumango si Charlie. Sa kanyang kalooban, gumuhit ang sariling alaala, mga alaala ng pag-iisa at pangungulila. Noong siya'y 8 taon pa lamang, sa mga gabing malamig at walang magulang na nakayakap, mag-isa na lamang siyang natutulog at nagtatago sa ilalim ng kumot, pinipigilan ang mga luha na marinig ng ibang bata sa ampunan. Ngunit ngayon, sa harap ng tahimik na ilog, at ng babaeng may pusong tulad ng kanya, tila ba mas naunawaan niya ang katahimikan ng gabi. Kaninang umaga, muling nagsalita si Warnia, dumaan ako sa puntod ng mga magulang ko. Hindi ko na malayang mahigit 10 taon na pala silang wala. Pero sa mata ko, parang buhay pa rin sila. Sa isip ko, bata pa rin ako, 8 o 9 na taon, na hinahatid ng nanay ko sa school at sinasalubong tuwing hapon. Bahagyang ngumiti si Charlie, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Ikaw, kaya mong bisitahin ang puntod nila. Ako, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan inilibing ang mga magulang ko. Nagulat si Warnia, hindi mo pa rin ba sila natatagpuan? Anong nangyari noon? Nagbuntong hininga si Charlie. Noong namatay sila, 8 taon pa lang ako. Wala akong kaalaman kung paano harapin ang mundo. Hindi ko alam kung paano sila ililibing, o kung paano alagaan ang kahit ano sa iniwan nila. Kaya't hindi ko nasundan kung saan dinala ang kanilang labi. Siguro kinuha ng pamilya ng lolo ko, ang kanilang mga abo, pero hindi ko alam ang mga detalye. Napayuko si Warnia, mariing pinisil ang sariling kamay. Mr. Wade, may kamag-anak ka pa ba ngayon? Tumango si Charlie. Meron, pero hindi pa ako handang makita sila. Tahimik na tumango si Warnia. Walang pilit na tanong, walang pangungulit. Sa halip na sagutin pa ang sinabi ni Charlie, isang banayad na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Warnia. Ang ngiting yun ay hindi lamang sagot, isa itong tahimik na pag-unawa, isang paanyaya na huwag nang lasingin pa ang gabi ng lungkot. Kasabay ng magaan na kindat, sinabi niya sa malambing na tinig. Mr. Wade, maglakad pa tayo sa tabi ng ilog. Masarap ang hangin ngayon. Sayang kung palilipasin lang natin. Oo, sagot ni Charlie, at magkasabay nilang tinahak ang malamig ngunit payapang baybayin. Sa kalagitnaan ng paglalakad, ngumiti si Warnia at nagtanong, by the way, Mr. Wade, natatandaan mo pa ba ang unang beses na nagkita tayo? Ngumiti si Charlie, may bahid ng alaala sa mata. Oo naman, sa Jequintang, nabagsak ng biyenan ko ang isa sa antigo na vase mo. Tumawa si Warnia, mahina ngunit totoo. Noong panahong yon, sobrang nagulat ako sa galing mo. Paano mo inayos yung vase? Parang hindi man lang ito nabasag.
Naisip ko talaga, sino kaya itong lalaking ito? Hindi ko akalain na yun pala ang simula, at hindi ko rin inakalang darating ang araw na matutulungan mo ako ng ganito. Napatingin si Charlie kay Warnia. At sa pagitan ng pag-uusap at katahimikan, pareho nilang nadama, may simula ng unti-unting nahuhubog. Hindi lang dahil sa nakaraan, kundi dahil sa bawat sandaling tahimik, pero puno ng kahulugan.